ito pong sina Alan Peter Cayetano mga kababayan, ang isa pala po sa mga iimbitahin nila ay si former House Speaker Martin Romualdez at ito daw pong nagpakilala na 18 dating miyembro ng Marines mga kababayan. Nakakapagtaka, di ba kinancel ni Pia Cayetano yan? Kinancel po ni Pia Cayetano yan. Tapos ngayon, iniimbitahan ulit nila. Di po ba? So ngayon mga kababayan, ito panoorin po natin. Kinumpirma ni Senator Pia Cayetano na imbitado si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa gagawing pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng maanumalyang flood control projects. Muling ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa kontrobersya bukas araw ng Huwebes, June 4. Ayon kay Senator Pia Cayetano na siyang chairman ng committee. Ang pagkakalam ko parang Monday yan eh. Kumbaga, kung itutuloy nila yung bukas mga kababayan, wala na po sa tamang hulog ika nga, itong gagawing hakbang ni na Alan Peter Cayetano talagang lalabas na legal po talaga ito mga kababayan. Nakapagpadala na sila ng formal invitation sa mga resource person at iba pang mga ahensya at umaasa sa kooperasyon ng mga ito. Bukod kay Congressman Romualdez, muli ring inimbitahan ng Blue Ribbon Committee ang 18 nagpakilalang mga dating miyembro umano ng Philippine Marines na sinasabing nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na kickbacks mula sa flood control projects. Nauna nang sinabi ng mga abogado ng ex-Marines. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito daw mga ito inimbitahan pero walang pasabi sa mga taga-minority. Ibig sabihin, ang gumawa lang ng ganitong klase ng hakbang ay sina Senator Pia Cayetano at itong sina Senator Dante Marcoleta. Marines na si Attorney Levy Baligod na inimbitahan ang kanyang mga kliyente para dumalo sa Senate hearing, gayunman binawi umano ito kalaunan. So ngayon mga kababayan, since napapag-usapan na po itong hearing na gagawin daw bukas ng Blue Ribbon Committee kahit illegal, maliwanag naman po ang statement dyan ni Senator Raffy Tulfo na hindi po siya attend mga kababayan. Kasi nga, para sa kanya, ito pong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay illegal. Ano po, dahil hindi po dumaan sa tamang proseso. So ngayon, ito, play po natin. Kasi hindi ko na-recognize eh. Pero i-monitor ko yung mga kaganapan. Ito nga masama. Kontrolado nilang narrative. Kasi sila lang members doon eh. So, since hindi kami member, walang member sa minority, kapag nagsinungaling yung mga resource person nila, hindi namin ma-cite in contempt. Kasi dapat ma-cite mo in contempt ang isang sinungaling resource person, you have to be a member number 1. And then the second demotion dapat member pa rin ito. Eh wala sa amin yun. So walang control ang simple majority mga kababayan dun sa gagawing hearing bukas. Kung sakasakali. Kasi unang-una, kahit nagsisinungaling yung mga resource person, hindi nila pwedeng i-cite in contempt mga kababayan dahil ang may hawak nga ng beat ika nga ay ito pong si Dante Marcoleta kung ipagpapatuloy po nila yan bukas. Pero dahil nga sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na naka-alarm na itong USAA mga kababayan na kung sakaling gawin nila yan, baka hindi sila papasukin o palabasin sila. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Allegedly tuloy pa natin. So kahit na magsinungaling harap-harapan, wala kayong magagawa kasi hindi namin ma-cite in contempt. So therefore, ba't pa kayo mag-attend? Mag-monitor na lang kami. Sir, tama. Anong tingin yung goal nila, sir, sa Blue Ribbon? I don't know. Your guess is as good as mine. Sir, illegal ba yun, sir, sa tingin nyo? Sinasadya daw ng minority na hindi maglagay ng member sa BRC. Anong sinasadya? They could have come to us. He could have jump pa lang sa floor. Pwede nang pag-usapan kung sino mga gusto mag-member. Raise your hand. Wala pong member ng minority. Wala. Tingnan mo sa listahan. Wala. 9 kasama ng chairperson. So ex-officio, kasama na natin sa 12 at the most. Wala minority din. Sir, plano ng taga-house. Hindi. Sabi niyo hindi pa proper. Yes, hindi ako. Ayan Di ba mga kababayan, grabe talaga itong kampo ni Alan Peter Cayetano. Alam nyo, pag ipinilit nila ito bukas, magkakaroon ng kaguluhan siguro dyan sa Senado. Yan ang nakikita ko dyan mga kababayan. Kasi possible na magsama rin ng mga tauhan, ito pong itong si Dante Marcoleta at itong si Senator Alan Peter Cayetano. At saka ang isa pa dyan mga kababayan kung pagbabasihan natin yung komento ni Cap Nino Barsaga, yung idinaan niya lang sa kanyang panaginip mga kababayan pero impormasyon yon maliwanag na ayaw talagang bitawan ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Talagang ayaw niyang bitawan. Kasi kung matatandaan nyo sabi nga dito ni
Kap ninyo Barsaga, ayon sa aking panaginip, si Senator nakikiusap na wag siyang tanggalin at willing siya magpasakop kapalit ng di pag-alis sa kanya as a Senate President, mga kababayan. Ito, play natin. Ano mga kaibigan, meron akong panaginip. Opo. Panaginip na isang senador nakikiusap Ah, na kung pwede, huwag akong hayaan mawala. Nakikiusap ang senador na kung pwede, huwag niyo akong papalitan. Ayun ang sinasabi ng panaginip ko. Eh ngayon, pag tayo ko, may nabasa ako sa DCWB. Ang nabasa ko, yung invitation sa 18 Marines, binawi na ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Chairman Senator Pia Cayetano. Anong mangyayari ngayon? Ibig sabihin ganito yan, mga kababayan. Kapalit ng hindi pagsasabi ng katotohanan, huwag tatanggalin. Sa Senate Presidency, itong si Alan Peter Cayetano, huwag siyang papalitan. Yun ang gustong iparating dito, mga kababayan eh. Kayang gawin lahat ni Alan Peter Cayetano ang lahat ng bagay kahit pa hindi ilabas yung katotohanan, basta manatili lang yung kapangyarihan ng pagiging Senate President sa kanya at wag mawala yon. Anyway, shoutout kay Mr. Sponsor Pakisubscribe po natin, mga kababayan, yung kasamahan po natin yan. So ngayon, mga kababayan, ganun ang nakikita dito at sinasabi dito ni Captain New Barsaga. Gagawin lahat ni Alan Peter Cayetano, lahat-lahat, kahit pa itago yung katotohanan at posibleng lalabas na katotohanan dun sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, basta wag lang siya palitan bilang Senate President. Ganyan po kadumi maglaro etong si Alan Peter Cayetano, lalo na sa issue ng politika. Sa investigasyon na gusto nilang mangyari. Balik tayo dito sa isang senador. Huwag daw siyang hayaan na palitan dahil magpapasakop daw siya kapalit ng kanyang kinalalagyan. Sino itong senador na lagay na sa kahihiyan? Lagay na sa kahihiyan. Nakakahiya kang senador. Pagkatapos mong bakbakin, pagkatapos mong pagsalitaan ng hindi maganda ang gobyerno, ngayon makikiusap ka. Plastic! Di ba? Si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, yung tinutukoy dyan, nakikiusap na wag siyang palitan. Handa niyang itago lahat ng mga malalaman niya, lahat ng katotohanan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee, kung nanatili sa kanila yung chairmanship, kapalit ng wag pagtanggal sa kanya. Kaya nga kung titingnan niyo, mga kababayan, bakit ba nasira etong si Alan Peter Cayetano at etong si Dante Marcoleta? Dahil dito, kay Mike Defensor, mga kababayan, biruin nyo ito yung mga narrative nga nila ngayon para paniwalaan sila ng tao. Ano ba yung sabi ni Mike Defensor? Basahin po natin Ito daw. Yan. Mga nanindigan para sa katotohanan. Kung ano man ang ating politika, hindi matatawaran ang ginawang sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada. Yung pagpunta ni Senator Bato ay napakadelikado. Maaari siyang kunin at dalhin sa dahig. Na halos wala nang pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa mga korte ng Pilipinas. Kapag nailayo na siya, wala na siyang laban dito sa sariling bansa. Ang pagpunta ni Senator Bato ang siyang nagbigay ng daan upang baguhin ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, mga kababayan, yung sakripisyo ni Bato de la Rosa wala na. Kasi nga, pinabayaan ni Alan Peter Cayetano. So ngayon, sabi pa dito, si Senator Jinggoy Estrada naman ay naharap sa maraming alok upang matanggalan ng kaso. Ang mga aligasyon laban sa kanya ay nagmula lamang kay Yusek Roberto Bernardo na ngayon ay ginawa nilang state witness. Kung gugustuhin niya, maaari na sana siyang mawalan ng problema basta sumama siya sa minority block daw, mga kababayan. Pero nanindigan siya. Minabuti niyang harapin ang pagkakakulong kaysa isuko ang kanyang prinsipyo. Maaari pa ring nakapilang kasuhan sina Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero, sina Senator Bongo at Senator Dante Marcoleta.
Ang dali sana ng solusyon, lumipat na lang. Yan po yung bago nilang narrative. Kasi nga mga kababayan, predictable nila at alam nila na possible na lumipat yung iba mga senator sa minority. Kaya ang pinapakalat nila ngayon mga kababayan, pagka lumipat ka sa minority, mawawalan ka ng kaso. Maliwanag naman na walang hiningin pabor. Ito pong si Senator Chis Escudero. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw. Ngunit ano ang kapalit? Palitan ng chairman at ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pagtakpa ng mga magnanakaw, itigil ang pagdinig at huwag pagsalitain ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Sabi pa dito, kasama rin dito ang hindi pagpapatawag kina S. Lucas Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olivar at Senator Secretary Manny Bunoan, Mark Texay, Paul Estrada at marami pang iba. Huwag ding mabigyan ng pagkakataong magsalita si Saldico at maipatawag ito daw pong si Martin Romualdez. Sabi pa dito, ayaw nilang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya kahit ano pa ang manang pananaw ninyo kina Senator Bato at Senator Jinggoy, sa pagkakataong ito pinili nilang manindigan kaysa piliin ang mas madaling daan. Pinili nilang harapin ang panganib at ang kaso kaysa isuko ang kanilang paninindigan. Ang paninindigang iyon ay para sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, saan ba kayo nagkatalang magnanakaw, mandarambong, may prinsipyo at paninindigan? Walang ganyan sa panahon ngayon. Ay isa lang ang ibig sabihin yan. Ninakawan ng taong bayan, inutakan ng taong bayan, at ngayon hindi natin pwedeng tawagin bayani ang mga yan dahil lamang po sa prinsipyo na kumampi sa mali. Diba? Isa lang ibig sabihin yan. Kaya sila nahaharap sa ganyang klase ng kaso kasi mas pinili nila mga kababayan na magnakaw sa kaban ng bayan, mas pinili nilang itumba ang mga kababayang Pilipino po natin, kaya nagkaroon sila ng kaso. At wala pong kasalanan dyan ang ating pamahalaan. Walang kasalanan at panggigipit na ginagawa dito po kina Jinggoy Estrada. Yan po mga bagay na yan mga kababayan ay talagang sila rin ang may kagagawa niya. Sa tingin nyo, makukulong ba si Jinggoy kung hindi siya nagnakaw? Diba? Kung hindi siya tawag dito, nangumit sa mga flood control project mga kababayan at kumikebox? Diba? Sa tingin nyo ay dadawit kaya siya ni Yusek Bernardo kung hindi naman talaga siya kasangkot? Yan kasi ang mga tanong dyan mga kababayan na dapat pinag-iisipan ng maraming beses. So ngayon, kaya nahaharap sa ganyang klase ng problema etong si Bato kasi may ginawa siya nung panahon na sila nasa kapangyarihan. At kaya nahaharap dyan sa ganyang klase ng problema si Jinggoy Estrada kasi mas pinili niyang mangumit ng pera ng mamamayang Pilipino kaysa magserbisyo ng maayos para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga mga kababayan, ito para sa akin ito po nangyayari sa kanilang ito po ay karma na. Kaya na po yung karma nila mga kababayan. Dahil sa mga kababayang Pilipino po nating binabaha na wala silang pakialam, yung mga proyektong sira-sira, nasa presidente ang sisi, pero wala silang pakialam, kaya deserve nila mga kababayan ang managot sa taong bayan. Di po ba? So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa mga balita na yan na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo at komento po ninyo hingil po sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin.